medyo malaki din yung expectation. So, abangan nila at kakaibang pelikula ang ihahatid natin sa kanila. Nandun yung looks, nandun yung talent. So, it's just a matter of polishing it. Sa nalalapit na Metro Manila Film Festival, magbabalik si Enteng Cabizote. At si Enteng, may bago ng Faye. Ang much coveted role ay napunta sa bagong kapusong si Gwen Zamora. Importante, mukhang makaka-engkanto. Yung engkantada look ng Faye. So, na-engkanto ka naman sa kanya? Hindi naman. Si Enteng siguro dapat. It's better than I thought. Kala ko my nerves would take over, pero okay naman. Ang balita pa, napaluha si Gwen nang malamang sa kanya napunta ang role ng engkantadang asawa ng tagalupang si Enteng. May drama pala to. Hindi pala dapat sa comedy to. No, I think she's the makings of a good actress. Nandun yung looks, nandun yung talent. So it's just a matter of polishing it. So ano masasabi nito? Thank you. Ang tanong ngayon ng marami, hiningi ba ni Bossing ang opinyon ng nobyang si Pia Guanyo sa pagkuha ng bagong leading lady? She's okay with everything I do. She's very supportive. Hindi niya pagsiselos? Hindi naman siguro. Kung may pag-uusapan man daw ang magnobyo, ay ang tungkol sa relasyon nila. Hindi na siya magsasalita, hindi na ako magsasalita. But para matahimik na lahat kung sino man dapat matahimik. So, we're not talking about it anymore. We're okay. We're okay. Walang problema. Kung si Pia hindi kailangang i-consult sa pagkuha ng bagong Faye, ang dating Faye kaya na si Christine Hermosa, napaalaman ba ni Bossing? I don't think I need to talk to her about it. I think she will understand. And wala naman ako nakikitang problema kay Tintin. But how true na maglalaylo muna si Christine bilang preparasyon sa umano'y kasal niya sa anak ni Bossing na si Oyoboy Soto? I don't know. I don't have that much information about details, no? So, mas maganda kung sila talaga magsasabi. I mean, as a father, I will support them all the way, whatever. Supportive din kaya ang mami ni Oyo na si Dina Bonnevie, na sa isang interview ay tinawag si Bossing na still her George Clooney. Papasalamat ako kung tingin niya sa akin si George Clooney. It's a lot better than George Javier. Okay naman. Nag-uusap po kayo ni Miss Dina? Ni Dina? Pag may pagkakataon, pag nagkikita. Pero lately, I haven't seen her. Tulad ni Bossing, pinaghahandaan din ni Senator Bong Revilla ang nalalapit na Metro Manila Film Festival. Obvious na handang-handa na tayo for Metro Manila Film Festival. At eto, ginagawa natin ngayon ay ang Agimat. Medyo malaki din yung expectation. So, abangan nila at kakaibang pelikula ang ihahatid natin sa kanila. GMA Films at marami pang ibang produksyon. So, abangan nyo. Marami kaming sorpresa na ibibigay sa inyo. Basta kami, pinaglalaban lang po namin yung karapatan po namin. Ipinagpatuloy ng Pasig RTC noong Miyerkules ang pagdinig sa kasong isinampa ni Katrina Halili laban kay Hayden Ko Jr. Hindi nakarating sa hearing ang aktres, ngunit sumipot naman si Hayden. Hinarap nito ang media at sinagot ang panibagong intrigang may kaugnayan sa kaso. Kamakailan kasi ay lumutang ang chismis na kumikilos umano ang kanyang kampo, partikular na si Dr. Vicky Bello, upang madismiss ang kinakaharap nitong asunto. Tingin ko mo, paraan din ng kabila para kasi sa tingin ko parang hindi maganda yung case para sa kanila. Yung kay Atty. Palad, I think he committed a lot of boo-boos.
Para sa akin, ang bastos naman ito. Napakabait ng tao. Kung kilala mo naman si Dr. Bella, taong sobrang ng integridad, di ba? Hindi, actually last year pa yan. Last year pa yung rumor na yan. Kaya nga if you will compare yung time frame, mas matagal lumabas yung resolution ng Katrina kaysa sa Barameda case. So doon pa lang may rumor na kami. Pero at least sumasampa naman yung kaso sa court. Sa October 26 ay sasalang na sa witness stand si Hayden. I guess humingi lang po ako ng pag-unawa ng isa pong pagkakataon na ayusin yung buhay ko, na hindi naman gano'n ako kasamang tao. Nagkaroon talaga ng time na nagkamali ako ng landas. Baka nag-sorry siya sa sarili niya. Sorry muna siya sa sarili niya. Tanggapin niya muna yung kasalanan niya. Pero tutuloy ko po yung kaso. Samantala, muling nagharap sa korte sina Katrina at Ginang Irene Co noong Huwebes. Kaugnay pa rin ito ng kasong libelong isinampa ng aktres laban sa ina ni Hayden. Tinangka ni Quezon City RTC Branch 85 Judge Maria Filomena Singh na pagkasunduin ang dalawang panig. Ngunit bigo ang ginanap na mediation dahil ibinasura ng magkabilang kampo ang out-of-court settlement. Tuloy ang full-blown trial sa kaso ni Mrs. Co. Siguro kahit mag-apologize, tutuloy pa rin namin. Tuloy namin yung case. Kasi tingnan mo, even yung anak hindi naman nagsasorry sa amin eh. Yung nanay hindi rin nagsasorry. Wala nga feelers para mag-sorry, di ba? So parang who are we na sabihin papatawarin namin yung isang tao, hindi naman tumahingi ng tawa, di ba? Madali naman magsabing sorry or whatever, pero depende sa anong klase. Di ba? Hindi naman pwedeng basta magpapasorry ka lang. Itinakda ng korte sa October 20 ang paghahain ng ebidensya ng kampo ni Katrina. Tutuloy ko lang po yung pinaglalaban ko. Pabor ba kayo na gumamit ng interpreter ang mga kandidata ng Pilipinas sa International Beauty Pageant? A, oo. B, hindi. To vote, just type REACT, space A or B, and send it to 4627. And to register, just type REACT, space on, and send it to 4627. O ano, TX na! Later pa! Totally exclusive! Mark Heras, magpapahinga muna nga ba sa showbiz? Live! Abangan! Startup TX! Next na! Totally exciting! Depensa ni Maria Venus Ra. Hindi raw sa pag-i-Ingles nasusukat ang talino ng isang tao. Hindi mo masasabi na bobo ang isang tao dahil lang hindi siya kagaling mag-English.